Sino ang tunay na King of Kings and Lord of Lords? Si Jesus ba o ang Diyos Ama? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Hazel Alejandro, Carmina Singson, and Lily Gordon Silio. Hello po sa inyo. I hope nasa mabuti kayong kalagayan at nakakatulong po yung mga devotions natin araw-araw sa inyong paglagong spiritual. Now, yung topic po natin ay patungkol po kay Jesus, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Jesus as the Lord of Lords signifies His supreme authority over every earthly and spiritual ruler. He reigns above all powers and kingdoms, ensuring that nothing can thwart God's sovereign plan. Every throne, nation, and authority will one day acknowledge His lordship. His victory is eternal, and His reign is unchallengeable. Believers can rest in His sovereign power and submit fully to His rule over all creation. Sabi po sa Revelation chapter 19, verse 16, on His robe and on His thigh, He has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. So, umpisan po muna natin yung Father kasi ang tanong po natin sa devotion natin na ito, sino ba yung King of Kings and Lord of Lords? Sino ba talaga yon? Si God the Father ba? O si Jesus Christ, God the Son? Sabi po rito sa 1 Timothy chapter 6, verse 13 through 16. Pakatandaan po natin, nakasulat sa Bible to. Kung anong matagpuan natin sa Bible, kailangan nating panampalatayahan. Sabi po rito, in the sight of God who gives life to everything, and of Christ Jesus, who while testifying before Pontius Pilate made the good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing, sino daw yung magpapakita? The appearing of our Lord Jesus Christ. Which God, so dito makikita natin na yung Panginoong Hesukristo, iba dun sa Diyos Ama. So dito po sa verse 15, Diyos Ama po yung tinutukoy. Which God will bring about in His own time, God, the blessed and only ruler, the King of Kings and Lord of Lords. Verse 16, ito yung pinaka-ebidensya natin kung bakit Diyos Ama yung tinutukoy dito. Who alone is immortal, and who lives in an approachable light, whom no one has seen or can see. Sa Diyos Ama po, wala pong nakakita. Invisible siya. Wala pang nakakita at walang makakita sa Diyos Ama. Pero sa Diyos Anak, sa ating Panginoong Hesukristo, may nakakakita. Kasi He is visible. Makikita natin siya ng mukhaan someday. At nakita siya ng mukhaan ng mga disciples. So, pag sinabi nitong, whom no one has seen or can see, ang tinutukoy po rito ang Diyos Ama. Sa makatuwid, yung King of Kings and Lord of Lords, siya yung Diyos Ama. To Him be honor and might forever. Amen. 1 Timothy chapter 1 verse 17 in the same book, sabi po rito, now to the King eternal, sino daw yung King eternal? Immortal, invisible. Sino yung hindi nakikita at hindi pwedeng makita? Yung Diyos Ama. Invisible, the only God. So, nararapat lang na interpret natin tong King of Kings and Lord of Lords. I-interpret natin to bilang ang Diyos Ama. He is the invisible one. No one has seen or can see. John chapter 1 verse 18, sabi dito, no one has ever seen God. Wala pa nakakita sa Diyos Ama. But, the one and only Son. Ang nakakita lang sa Diyos Ama, walang kahit sinong tao nakakita sa Diyos Ama, kahit mga anghel. Isa lang ang nakakita sa Diyos Ama, si Jesus Christ. But the one and only Son, who is Himself God. Bakit? Kasi Diyos din si Kristo. Who is Himself God and is in a closest relationship with the Father, has made Him known. 1 John chapter 4 verse 12, no one has ever seen God. Wala pang nakakita sa Diyos Ama, maliban kay Kristo. Sabi dito, who is Himself God, ang Diyos na tanging anak.
So, mahirap pong unawain ng Bible pag hindi tayo naniniwala sa Father, Son, and Holy Spirit. Yung iba kasi ay modalist. Ibig sabihin, yung Diyos Ama at Diyos Anak ay same being. Hindi po ganun ang tinuturo ng Biblia. So, unang katuruan, the Father is King of Kings and Lord of Lords. Malinaw po yan sa mga verses na tinalakay natin. 1 Timothy chapter 6, 13 through 16. Now, paano naman si Jesus? Kung si God the Father, siya yung King of Kings and Lord of Lords, paano si Jesus? Ang sabi po sa banal na kasulatan, Revelation chapter 17 verse 14, they will wage war against the Lamb, but the Lamb will triumph over them because He is Lord of Lords and King of Kings. Tanong, sino ba yung Lamb sa Bible? Sino ba yung kordero sa Bible? Ang kordero sa Bible walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos. At dito po tinatawag yung kordero ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Revelation chapter 19, 13 through 16. Sabi po rito, He is dressed in a robe deep in blood. Wala nang ibang interpretation diyan kundi ang ating Panginoon Jesucristo. And His name is the Word of God. The armies of heaven were following Him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Coming out of His mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On His robe and on His thigh, He has this name written, King of Kings and Lord of Lords. So, sino po ito? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid po, sa dalawang verses po na ito, sigurado tayo na yung King of Kings and Lord of Lords ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yung unang verse po na tinalakay natin, 1 Timothy chapter 6, walang iba po ito kundi ang Diyos Ama. Kaya po mga kapatid, hindi natin pwedeng ibaba ang posisyon ng ating Panginoong Jesucristo na tao lang siya, no? Na hindi siya Diyos. Kasi yung Diyos Ama tinatawag na King of Kings and Lord of Lords, tapos si Jesus tinatawag din na King of Kings and Lord of Lords. Hindi natin pwedeng sabing tao lang si Jesus at hindi siya Diyos. Kung meron siyang parehong titulo ng Diyos Ama. At sinasabi po rito sa John 1:18, no one has ever seen God but the one and only Son. Isa lang nakakita sa Diyos Ama kundi walang iba kundi ang anak, who is Himself God, ang Diyos na tanging anak. So, dito po malinaw po na yung tanong sa sagot, yung sagot sa tanong natin na sino ba yung King of Kings and Lord of Lords sa Bible, ang sagot po doon, pareho ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. So, dito magkakaroon tayo ng kalinawan na magkaiba yung Diyos Ama sa Diyos Anak. Pero pareho silang King of Kings and Lord of Lords. At the same time, we believe that there's only one God. Kaya nga po sabi rito, now to the King eternal, immortal, invisible, the only God. John chapter 17, there's only one God. Now, kumpletohin na natin. Point number 3, the Spirit. So we believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Spirit comes from the Father through the Son. So yung Espiritu ng Diyos, yung sa Bible po kasi makikita natin yung Spirit, tinatawag na Spirit of God, tinatawag rin siyang Spirit of Christ. Makikita niyo po yan sa halimbawa sa Acts chapter 16. Yung Holy Spirit, tinatawag na Spirit of Jesus. Sa makatuwid po mga kapatid, kung nasa sayo ang Espiritu ng Diyos, nasa sayo din ang Espiritu ni Kristo. Pareho lang yun, no? Kung nasa sayo ang Espiritu, nasa sayo din ang Diyos Ama at Diyos Anak. Kaya po maintindihan natin yung lengguwahe ng Biblia. Halimbawa po, John chapter 14 verse 23. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Ilang verses lang po, sabi dito sa 26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I've said to you. Kaya kung ikaw ay pinananahanan ng Santong Espiritu, ikaw rin ay pinananahanan ng Diyos Ama at Diyos Anak. At every time we pray, we are communing with the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Now,
Dito po malinaw dito sa pinag-aralan natin, no, yung Father, Son, and Holy Spirit, yung relationship ng persons of the Trinity, at nakita natin yung Father and Son, pareho silang King of Kings and Lord of Lords. On a practical level, paano natin ito i-apply sa ating buhay? Number 1, practice daily surrender. Isipin nyo po, yung Diyos natin tinatawag na King of Kings and Lord of Lords, pero tayong mga tao, sometimes we live based on our own, kung anong kagustuhan natin. Pinipilit nating pagharian yung ating mga sarili. Samantalang meron tayong King of Kings and Lord of Lords. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, we practice daily surrender. Kailan po natin iso-surrender yung buhay natin, mga desisyon natin, laman ng ating isipan, mga plano natin sa buhay? Napakadami nating mga plano sa buhay. Pero kailan po ba natin isusuko iyon sa harapan ng Diyos? Sa ilalim ng paghahari ng Diyos? Daily. Araw-araw po. Yung pagsusuko ng buhay sa Panginoon, hindi po yan one time, big time. Tanda natin, He is the King of Kings and Lord of Lords. Every day we surrender our decisions. We surrender our lives before God. At sinasabi natin, Lord, kayo po ang hari ng mga hari. Pagharian niyo po ako. Kayo ang masunod sa aking buhay. Not my will, but your will be done. Pangalawa po, pursue a life ruled by King Jesus. Ang gusto nating buhay ay yung buhay na pinaghaharian ng ating Panginoong Hesus. Kaya po hindi po maganda yung buhay natin sometimes, o sa maraming pagkakataon, nagkakandaloko-loko yung buhay natin because we don't surrender our lives to Jesus. We don't want to be ruled by King Jesus. Dumarating po tayo sa pagkakataon ng ating buhay na hindi na natin, we know that He is the King of Kings and Lord of Lords, but in practice, we don't really apply that, no? We don't apply the Lordship of Jesus Christ over our lives. Minsan sinusunod natin yung mga sarili nating kagustuhan, sarili nating diskarte. Minsan dahil sa pagnanasa ng laman, pinipili natin yung mga maling desisyon. At sa mga pagkakataon na yun, hindi tayo pinaghaharian ng ating Panginoong Jesucristo. We're rejecting the Lordship of Jesus Christ. Kaya po nagkakandaloko-loko yung buhay natin, pumapangit yung buhay natin. Imbis na according to the beautiful plan of God, dumidiskarte tayo ng ating sarili. Kaya mga kapatid, we pursue a life ruled by King Jesus. Yung pinakahabol-habol natin, gusto nating mangyari sa buhay natin, yung buhay na pinaghaharian ng ating Panginoon Jesucristo. That's what we want to happen in our lives. That's what we want to happen in our family. Gusto natin yung buong pamilya natin, asawa, anak, pinaghaharian ng ating Panginoon Jesucristo. That's what we pursue. Pangatlo po, we pray to God in the name of Jesus by the Spirit. So, mamaya po mananalangin tayo, no? And every time you pray to the Father in the name of Jesus Christ. Lumalapit po tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, we pray to God in the name of Jesus by the Spirit. Tandaan po natin, ang Santong Espiritu ay inilagay sa atin upang manahan sa atin. So, every time we pray, ang sinusunod natin sa ating panalangin ay yung udyok ng Santong Espiritu. Sometimes the Holy Spirit will ask you to pray certain things. Merong ibibigay sa iyo ng mga pangalan ng mga tao na dapat mong ipanalangin. Just pray for them. Sometimes, hihipuin ka ng Santong Espiritu at sasabihin sa iyo ng Santong Espiritu, huminto ka muna, just pause, huwag ka munang mangamba sa buhay, huwag mo nang isipin yung iyong relasyon o yung mga problema mo sa pamilya. Just pause and pray. Yung Santong Espiritu mangungusap sa iyo, yun yung ibig sabihin ng praying by the Spirit. Sumusunod ka sa udyok ng Santong Espiritu. So para po sa ating discussion, what is the importance of daily surrender? Ano yung importansya ng araw-araw sinusuko mo yung buhay mo sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon? Tayo po yung manalangin. Father, we praise you as the blessed and only sovereign, the King of Kings and Lord of Lords. We thank you for Jesus, your Son, who shares your eternal rule and reigns over every power, nation, and authority. I surrender my life to you today, my thoughts, plans, and desires.
Teach me to live each day under Christ's loving rule, trusting that nothing can stand against His sovereign will. By your Holy Spirit, who proceeds from you through your Son, strengthen me to obey, to rely on Christ, and to pray with confidence. Guard my heart from pride and fear, and help me walk in humble submission. May my life declare that Jesus is King of Kings and Lord of Lords. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Mr. and Mrs. Toldanes na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.